Iayahan ko po yung iba na damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Pero itong panalangin na pangkalahatan na gagawin ko po ngayon is nakabase po ito ngayon sa puso ko dahil ang puso ko is puno po ng pasasalamat sa Panginoon. So, ako po iluluhod dahil ako po nagagalak sa Panginoon. Nasa inyo na po kung kayo iluluhod. Let us pray. O dakilang Diyos, salamat. Salamat na kami narito. Salamat po, Ama, na lagi po namin hindi kayo inuuna pero yung pangako nyo po, inuuna po kami. Hindi po namin alam minsan, Ama, kung saan kami kukuha ng pangangailangan namin. May iba po dito, Ama, na maraming anak at pamilya. Pero yung providing nyo po na bilang Ama is nandyan po lagi, Ama. Nagugulat po kami, Ama, na biglang may dumadating na blessing na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po kahit minsan hindi kami faithful sa iyo, ikaw ay laging faithful sa amin. Salamat po, Ama, sa bansang Pilipinas na ito po ay malaya hanggang ngayon, Ama. Salamat po, Ama, sa namumuno. Salamat po sa mga lahat ng pastor sa buong mundo na nagmi-missionary sa inyo, na naghayag po ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa church na to. Kahit po ito po yung church namin kami po lubos nagpapasalamat dahil kami po yung nagsasama dito, nagpupuri sa iyo. Salamat po sa mga instrument na nandito, Ama. Hindi man ito maganda, pero yung puso at tumutugtog dito ay binibigay namin upang magbigay kaluguran sa inyo, Ama. Salamat po sa boses, Ama, na kami po yung nakakaawit. Hindi man po kami magaling, Ama, pero kami yung maawit na buong puso at may kagalakan, Ama. Kami, yung puso po namin ngayon, Ama, is lubos po nagpapasalamat sa inyo. Dahil alam po namin, Ama, na hindi kayo gumagawa o hindi kayo tumitigil sa paggawa ng mabuti sa lahat ng lumalapit sa inyo, Ama. Ama, kakayaman sabihin, pero araw-araw, sometimes nabibisi po kami. Sometimes, pagising sa umaga, cellphone. Sometimes, iniisip namin yung problema. Iniisip namin yung gagawin. Sometimes, hindi po namin kayo nauna. Hindi pala sometimes, Ama, lagi po minsan. Hindi kayo nauna dahil sa mga problema. Bagamat, Ama, sa kabila po ng lahat nun, sa tuwing lumuluhod kami sa iyo, sa tuwing lumalapit kami sa inyo, nandyan ka po nakikinig at dinidinig po yung panalangin namin. Salamat po, Ama, sa pagmamahal niyo. Salamat po, Ama, na walang hanggang kaawa na binibigay niyo po sa amin, Ama, maliban sa kakulangan o sa kasalanang nagawa namin. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, sa pastor namin na laging nandyan, nagbibigay ng paalala sa amin upang kung anong dapat namin gawin, Ama, sa paglilingkod sa iyo, ay nandyan pa, nag-remind sa amin. Sometimes, Ama, feel namin makulit, pero alam po namin, Ama, ginagawa niya ito upang kami nandun sa tamang landas, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat ng pastor. Salamat po, Ama. Parang hindi po ako magpipigil sa pagsasalamat, Ama, dahil alam po namin, Ama, sa bawat segundo ng tumatakbo, alam po namin yung pagmamahal mo ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng iyong nilikha, Ama. Salamat po, Ama. Kami, Ama, nagpapasalamat na rin po, Ama, sa magiging mensahe ngayon. I-ready niyo po yung puso-isipan namin na matanggap po namin ito ng lubusan. Salamat po, Ama, sa lahat. Pinupuri at sinasamba ka namin. Ito'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hindi po yung mic. Mayroon na naman. Tama po ba? May dadating na naman. Kasi tanggapin na natin ang katotohanan na ang problema ay kasama yan sa ating buhay. Pero salamat dahil hindi man tayo inaalis na ng problema, mas lalong hindi umaalis ang Lord sa atin. Tama po? Amen. Kaya natin ang lahat, nalalagpasan natin, napagtatagumpayan dahil sinasamahan tayo ng ating Panginoon. So, maganda yung topic natin ngayon. Naway maunawaan natin yung kahulugan nito at kung ano po ba talaga tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa aklat ng Hebrew, ano pong pamagat dyan? Give time to your spiritual family. Give time for your spiritual family. Naniniwala po ba tayo na tayo ay may spiritual family? Amen. Yes. Sa Hebrew 10, ano yan? Verse. Sa aklat ng Hebrew, chapter 10, verse 24 to 25. 24, verse 25. Pwede po bang tumayo lahat upang basahin natin yung word dyan sa monitor natin? Aklat ng Hebrew, chapter 10, verse 24 hanggang 25. Si
Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating, sige po, kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, napakabuti mo. Maraming salamat po dahil malaya kaming nakakasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Salamat po, may mga tinig kami na ipahayag yung aming pagpupuri, pagsamba. Ipahayag namin na ikaw ay Diyos na buhay na nararanasan namin sa araw-araw naming pamumuhay. Lord, ini-entrust namin sa iyo ang sama-sama naming pag-aaral ng inyong salita. I pray na nawa ang iyong mga anak ay katagpuin mo po sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo pong bawat isa na magrema ang word sa buhay nila sa tulong ng Holy Spirit, at hindi lang basta ito mabasa, mapakinggan, kundi higit sa lahat, Lord, maisakabuhay po ito dahil dito ka po kumikilos. Dito ka po tumutugon, dito mo kami kinakatagpo. Pag ang salita mo ay aming pinahalagahan, aming pinaniwalaan, amin pong pinagtiwalaan, Lord God. Kaya naman po sa tulong ng Banal na Espiritu, kami bigyan mo ng karunungan at kaalaman, at higit sa lahat, Lord, hayaan mo ang spirito ng katotohanan ang maghari sa aming kalagitnaan, ang spirito na magbibigay sa amin ng gana, ng interes, ng sigla, na tanggapin at itanim sa puso namin ang word mo. Use me, Lord. Gamitin mo lamang po ako bilang alulod, daluyan ng pagpapalang espiritual. Isinusuko po namin sa inyo lahat ng maaring maging sagabal para patuloy kang makakilos sa aming habang kami ay nag-aaral sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Thank you, Lord. Makaupo na po tayong lahat. So, lahat po tayo ay merong kinabibilangang pamilya. Tama po ba? Wala pong isa sa atin dito na mumuhay mag-isa. O walang isa sa atin dito na basta na lang lumitaw, na walang pinanggalingan. Tama? Walang putok sa buho. Tama, sir. Anak sa liking kawayan. No? So lahat tayo, may pinanggalingang pamilya, may pinanggalingang mga magulang, may pinanggalingang ninuno, di ba? Kaya nga minsan, hindi natin maiwasan na yung ating mga magulang sa mana ka kay ganon. Ay, ganun, di ba? Manang-mana ka talaga. Ay, ganyan. Kasi nga, mayroon tayong pinagmulan. May pinanggalingan tayo. Mayroon tayong kinabibilangang pamilya. Kaya nga, di ba, saan ka ba galing pamilya? Angkan kami ng mga Marcos. Yan, di ba? Kabilang kami sa pamilya ni Araneta. Ayan. Sino pa? Ila Sobel. Ayan, Ayala. Oo. Ni Madrigal. Ayan, mga kilala. Sino pa? Kabilang kami sa pamilya ng mga Tan. Ayan. Abuitis. Yan, yung talagang mga kilalang mga negosyante na mga mayayaman. Pero, di po ba mas masarap na meron tayong maituturing na, ano po? Anong tawag dyan? Family. Spiritual family. Ikaw at ako po ay merong spiritual na pamilya. Ito tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi kapatid. Alam mo ba? Alam mo ba? Nakabilang ka sa spiritual na pamilya? Nakabilang kayo lahat sa spiritual pamilya. Layo kasi, ano? Layo kaya lahat. Thank you, Lord. Thank you, anak. So, ang sarap pong isipin na naiintindihan natin na kaya tayo pala andito kasi ito yung ating spiritual na family. Diba? Mga kapatid, di ba kahit saang lugar ka mapunta, kahit gaano yung katagal, kahit gaano kalayo, uuwi at babalik ka sa pamilya mo. Diba? Kasi may pamilya ka eh. So ngayon tayo, bilang mga anak ng Diyos, nanampalataya ka sa salita ng Panginoon, naniwala ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo siya as Lord and Savior, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay kabilang na sa spiritual family. So masarap kapatid na hindi ka nag-iisa. Masarap kapatid na hindi lang basta relihiyon ang meron ka, kundi meron kang relasyon, una, sa Diyos. Amen? Pangalawa, may relasyon ka, yan, sa mga katabi mo.
May relasyon ka sa kapwa believers. Ano ibig sabihin ng believers? Pananampalataya. Mananampalataya. Followers ni Christ. So, naway maging ano tayo doon, grateful tayo doon. Maging mapagpasalamat tayo sa katotohanan yun na, salamat Lord, ako po pala ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. So lahat tayo, mga kapatid ko, at bilang mga family ng Lord, sambahayan tayo ng Diyos, siya ang pinuno, siya ang puno ng ating pamilya, ng ating sambahayan. Sino yon? Si Jesus Christ. Siya ang pinakapanganay sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya nga 'di ba, tingnan nga natin yung supporting verse diyan sa mga sinasabi ko. Meron ba tayong Hebrew chapter 3 verse 1 to 6. 1 to 6. Anong sabi diyan? Mga hinirang na kapatid at kasama, tama po ba? Sa pagkatawag ng Diyos, tama ba kapatid? Alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pare ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na inihahayag sa darating na panahon. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ano ulit? Hindi natin ikinahihiya. Sabi ni Johnson, ikinauwaw. Yan yung Bisaya sa ikinahihiya. So kapatid, tanungin mo nga muna yung katabi mo. Kapatid, kinahihiya mo ba? Kinahihiya mo ba? Hindi. Naanak ka ng Diyos. Hindi. Paano pag may nagtanong sa'yo, ano reliyon mo? Anong meron ka? May relasyon ako kay Christ. Naunawaan ko na ako'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus Christ. So, ang meron ako ngayon, relasyon, diretso na akong tatawag sa Panginoong Jesus. Kahit wala ako sa gusali na gawa ng tao, kahit wala akong kaharap na pare o tagapagturo, tama po ba? Diretso na akong tatawag sa Diyos. Nagkakaintindihan po ba? Pwede naman palang diretso ba't mo kami inuobliga magsimba? Ang pagbigay niyo ng oras sa church o fellowship ay hindi para sa Diyos. Hala, hindi para sa Diyos. Hindi. Para kanino, kapatid? Para sa atin. Okay, para sa soul mo, para sa spirit mo, para sa iyo. Amen? Hindi kailangan ng Lord. Alam mo bang kahit mga bato, kaya niyang utusan para purihin siya, sambahin siya? Tsaka meron bilyong anghel sa Oo, maraming anghel si Jesus. Ang God, napakaraming angels sa langit para mag-worship. So bakit ibinibigay mo ang linggo? Para sa iyo, kapatid. Para maging matibay ka, para maging matatag ka. Bakit ka nandito pag linggo? Kasi andito ang family. Spiritual family. Spiritual family mo. Bakit tayo nandito pag Sunday? Nandito daw si Crush. Ulit? Mag-grow? Nabanggit ko na kanina. Spiritual family. Amen. Nandito po ang ating spiritual family. Di ba nga hinahanap-hanap natin ang membro ng pamilya? Subukan mo mag-isa. Kaya nga di ba pag nag-abroad yung tao, pag bago pa lang, ano agad-agad ang sinasabi? Anong meron? Uwi na ako dyan. Oo. Naho-homesick. Yan. Kasi iba pa rin pagkasama mo ang pamilya mo. Tama po ba? Blood sticker that Oo. water. Kaya, hindi pa rin masaya ang buhay mo, kapatid. Di pa rin kompleto ang spiritual life mo. Although saved ka, pag wala kang spiritual fellowship sa iyong spiritual family. Tama po ba, mga kapatid ko? Amen. Kasi dito napapalakas ka, napapatibay ka,
Napapatatag ka sa pamamagitan ng ating sama-samang pagpupuri, pagsamba, pagpananalangin, at higit sa lahat, sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron pa bang verse sa Colosas? Anong sabi diyan sa Colosas? Colosas chapter 1 verse 15 to 20. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Basahin niyo po ang monitor kahit silent lang. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Tama ba? Amen. Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So itong mundo na nanatiling kontrolado, alam niyo ba di ba bilog ang mundo? Tayo nakalutang, tama? Pero bakit hindi tayo bumabagsak, hindi tayo nawawasak? Kasi kontrolado ng makapangyarihang Diyos. Ikaw, bakit hindi ka sumasabog? Diba? Bakit normal na nagfa-function ang lahat ng meron ka sa katawan mo? Kasi may nag-control dyan ang makapangyarihang creator mo. So alam niya lahat kung paano, gaano kadalas dumaloy ang dugo mo sa iyong mga ugat. Tama po ba mga kapatid? Alam ng makapangyarihang Diyos yan. Kaya ang sabi niya dito, ano yung next? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Iglesia meaning church, ha? Tinagalog lang kaya iglesia. Baka, ano yung samahan na yan? Dati born again, ngayon iglesia naman. Ano ba talaga? Sa Tagalog po kasi ang church ay iglesia. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, meaning kay Jesus. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya, nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng ano? Dugo ng anak. Ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. So, hindi dugo ng kung sino, kung ano paman, dugo ng hayop. Although nung araw, kailangan mo magpadugo ng kambing ba? Tupa. Kambing. Oh. Na pinili. Bukod tangi, walang kapintasan, ay naalagaan para pag-alay sa kasalanan mo. Dahil kung wala kang ialay, walang kapatawaran ng kasalanan. Kunyari, sa isang araw, 5 beses ka nagkasala, 5 beses kang mag-aalay. E paano kung wala kang tupa? Paano kung wala kang inaalagaang bukod tangi? Or dove, or kalapate. Kalapati, ano pa? Bukod sa kalapati. Wala. Dito sa Pilipinas, maraming kalapati. Kaya lang, kapatid, sa dalas mong magkasala, baka kahit buong alagaan mo, kulang pa rin, di ba? Kahit ilang ektarya ang alagaan mong paglagyan, ang aalagaan mong kalapati, kulang pa din sa madalas mong pagkakasala sa Panginoon. Pero salamat, dahil dugo na ni Jesus ang inialay. Tama po ba mga kapatid? Amen. Dugo na. Kaya nga po, pag tayo ay merong mga kinakatakutan, meron tayong mga inaalala, mga pinapangambahan na gawa ng evil sa ating paligid, kapatid, hindi mo na kailangan ng pangontra. Sapat ang dugo ni Jesus na nasa iyo, siyang pangontra sa gawa ng mga demonyo. Nagkakaintindihan po ba? Yung iba naglalagay pa ng, meron ba dyan? Patingin. Pahingi ako. Yung mga, di ba, may mga tali, may pananggalang, di ba? Pananggalang. Oo, di ba may ganon, kapatid? Habak, ayun, sabi ni Kasi doon daw matatakot ang demonyo. Hindi po natatakot ang demonyo dyan. Natatawa pa siya dyan. Or di ka tatabla ng bala. Hello? Hindi natin nakikita yon. Paano siya maniniwala dyan? So, ang kalaban natin is spirit. So, ang panlaban mo ay? Spirit din. So, paano kung patay ang spirit mo dahil hindi ka na born again? Talo ka. Hello, mga kapatid. Nagkaintindihan?
Amen. So once na nakilala mo na ang Panginoon, tinanggap mo siya as Lord and Savior, na born again ka na, nabuhay na ang spirit mo, may panlabang ka na sa gawa ng mga bad spirit. Amen? So maintindihan na natin, kapatid, hindi mo kailangan yung mga, may tawag dun sa probinsya eh. Yun, pangontra, may tawag pa. Sa Tagalog, agimat, anting-anting, ano pa? Hindi natin kailangan, hindi natatakot ang kaaway dyan, kapatid, totoo. Natatawa lang. Pero, there is power in the name of Jesus. Pagka ikaw ay nag-worship, parang bomba yan sa kanila. Parang naghagis ka ng granada. Kaya ayaw nila nang nag-worship ka. Ayaw nila na nagpipray ka. Gusto ng kaaway, natataranta ka, natatakot ka, nag-aalala ka, nagagalit ka. Gusto ng kaaway, nag-aaway-away kayo, hindi kayo nagkakasundo. Yan ang gusto ng kalaban. Kasi, creator siya ng kaguluhan. Kakaintindihan po. Amen. Kaya pagka merong Kristiyano sa isang lugar, dapat ikaw ang maging channel ng peace. Ikaw ang maging instrumento, maging peacemaker ka. Maging tagapamagitan. Okay? So pinakita dyan sa aklat ng Kolosas na ang sanglilikhang ito ay namamalagi at kontrolado dahil sa makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ibinigay na ng Ama ang lahat ng power, ng authority, kapamahalaan sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi si Jesus. At tayo po bilang believers, followers ni Christ, meron po tayong authority in Jesus' name. Kaya gamitin mo. Kaya kung may takot ka, meron kang hindi nagugustuhan, medyo may pakiramdam ka na parang hindi ako nag-iisa. Parang may kasama ako at ang kasama ko hindi magandang spirito. Di ba minsan may ganyan? Bigla ka nalang natatakot ng walang kadahilan. Biglang dati-dati kaya mo nang pumunta sa madilim na part ng iyong bahay, bigla na lang dumating, hindi ko kaya. Anong meron? Kasi ang evil spirit nasa himpapawid. Sumasama siya sa ikot ng hangin. Kahit dito, meron. Kaya pag napapansin mo, parang wala akong gana, inaantok ako, may bad spirit. In Jesus' name, alis! Spirito ng antok, spirito ng tamlay, kawalan ng gana, kawalang interes, di kita pinapayagan. Kasi ayaw ng kaaway, mapuno ka ng word. Dahil pag napuno ka, gagamitin mo yon laban sa kanya. May kakaintindihan po ba? Amen. Kasi hindi mo naman siya pwedeng itakin dahil mo siya nakikita. Hindi mo rin siya pwedeng pagsalitaan ng masasama. Hindi mo siya pwedeng takbuhan. Hindi mo siya pwedeng taguan o ilagan man lang. So anong panlaban mo? In Jesus' name, sabi ng word, mas powerful ang salita ng Diyos. Nagkakaintindihan po mga kapatid ko sa pananampalataya. Bilang mga membro o kabilang sa sambahayan o pamilya ng Diyos, meron po tayong mga tungkulin, mga kapatid. Hindi lang tayo dapat nagdidemand na, Lord, bless me, Lord, give me. Hindi po ganon ang pagiging isang Kristiyano. Hindi po ganon ang isang tunay na member ng family ng Diyos. Meron kang tungkulin. Meron akong tungkulin. May gagampanan akong tungkulin. Number 1, ano yan? Magpaalalahanan tayo, mga kapatid. Dahil napakahalaga na ipaalala natin sa isa't isa na ang Lord ay malapit nang dumating. Kaya magsisi, magbigay ng panahon para sa mga bagay na may kinalaman sa relasyon mo sa Diyos. Nang sa gayon makatagal ka, makatayo sa iyong faith hanggang sa wakas. Hanggang pagdating ng Lord na hindi ka basta-basta madadaya, hindi ka basta-basta madadala ng maling turo. Dahil totohanan kang nagsusearch, totohanan kang nagbibigay ng panahon para saliksikin, alamin kung ano po talaga ang plano ng Diyos sa iyo. So sa aklat ng Hebrew, chapter ano yan? 3 verse 12. Mga kapatid, tama ba? Ingatan ninyo ang huwag magkaroon ang sino man sa inyo
ng pusong ang pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Upang walang sinumang madaya, di ba? Sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. So bakit ba makulit ang leader, ang teacher? Kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Umattend ka ng worship, umattend ka ng Bible study, umattend ka ng prayer meeting. Ay, busy po ako. Sino kayang taong hindi busy? Lahat tayo abala. Lahat tayo na mayroong mga tungkulin, responsibilidad na kinakaharap araw-araw ay abala. Pero tandaan mo, lahat ng pinagkakaabalahan mo dito sa lupa, maiiwan yan. Masusunog, mawawala, maglalaho, magfe-fade. Pero yung ginagawa mo ngayon, kapatid, sa spiritual family mo, yun lang ang pwede mong madala sa harapan ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba? Yung akala mo na pakinig-kinig ka lang, paupo-upo ka lang, nagulat ka one time, one day, nagamit mo yung mga narinig mong word. Nagkaroon ka ng problema ang hindi mo inaasahan, na maranasan mo yon, nagamit mo yung salita ng Diyos na napakinggan mo. Nagamit mo yung mga pangako ng Diyos. Kaya ka naging matibay, kaya mo nakayanan, kaya ka nagpatuloy. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, kapatid, makapangyarihan. Amen po? Kaya sabi dyan, magpaalalahanan kayo, paalalahanan yung isa't isa. Sinabi ba dito, magsiraan kayo? Bakit ka nandyan sa, tawag nito? Praise the Lord, praise the Lord. Bakit nandyan ka sa Bible? Anong meron dyan? Sinabi ba dyan na maghilaan kayo? Hindi no? Sinabi ba dyan na magbilangan kayo ng nagagawa nyo? Ang linaw magpaalalahanan kayo, sabi ng Lord. Habang meron pang ngayon. So, ibig sabihin, hindi mo hawak kung meron pang ngayon sa susunod. Kaya habang meron pa tayong time, paalalahanan mong bawat isa. Nasalubong mo siya, may gadget kayo, telepono, kumustahin, paalalahanan. Na kapatid, magbigay ng time sa worship, sa fellowship, para lumago ka at lumalim ka sa salita ng Diyos. Next verse, meron ba? Colossians 3:16. Colossus chapter 3, verse 16. Ang salita ni Kristo, hanggang saan yan? 16 lang? Ang salita ni Kristo, yayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. So nakakatawa ba? Nakakahiya bang umawit sa Panginoon? Di nga tayo nahihiyang kahit ang layo sa tamang lane yung boses natin humawak sa video, okay, di ba? Di sa Panginoon pa kaya na kahit wala tayo sa tono, pero naitutono ang ating heart sa harapan ng Diyos kasi alam ng Panginoon na sincero ka, kapatid, sa pagsamba at paglapit sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Wala tayong ibang masusulingan. Wala tayong ibang matatakbuhan. Sa panahon na ipapahintulot ng Diyos ang iba't ibang uri ng mga hirap, na dumadating ang tao na sinisisi niya ang Diyos pero hindi niya tinitingnan ang kanyang mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Ni minsan, hindi nagkulang ang Diyos sa tao. Ni minsan, hindi lumayo ang Diyos sa tao. Tayong tao lang ang umaalis sa bakod ng Panginoon. Nais ng Lord na lagi tayong secure.
Lais ng Lord na lagi tayong mamuhay ng payapa at panatag. Ang tao lang ang madalas nag-aalala. Ang tao ang laging hindi nakukontento kung anong meron sa kanyang harapan, kaya walang peace, kaya walang contentment. Ang laging hinahanap yung wala. Hindi nakikita kung naano yung meron sa kanyang harapan. Yung meron ka lang masilungan sa araw, init, ulan, hindi pa ba sapat yun? Yung meron kang buong pamilya at meron kayong kinakain 3 times a day. Maghahanap ka pa at magko-complain at magdidemand ng sobra. Ang lagi nating ipag-pray araw-araw, kapatid, pusong mapagpasalamat. Pusong nakakakita ng magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Nang sa gayon, sa tuwi-tuwi na, laging lalabas sa bibig mo, Lord, thank you po. Salamat sa hininga. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Salamat sa pagkakataon na makita kung gaano kaganda ang nilikha mo. Salamat sa panlasa na nalalasahan ko. Yung, anong tawag nun sa English? Yung fruit ng labor. Yung bunga ng iyong pagpapagal. Kasi di ba kaya ka nagtatrabaho? Di ba kaya ka nagsisikap para matustusan, matugunan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Kaya pag meron na, nalalasahan mo. Kaya nga di ba sabi ng Bible, na-taste nyo na, nalasahan nyo ng goodness. Ang love, nalasap nyo na. Ang kabutihan ng Panginoon, bakit pa kayo bumabalik sa mundo? Bakit nyo pa tinitikman uli ang mundo? Ang mundo naman, 10% lang ang matamis, 90% mapait at mapaklana. Pero kadalasan yung topping sa ibabaw, yun lang ang ibinibigay na pang-inganyo ng kaaway. Para ma-deceive at matempt ka, kapatid. Kaya mahalaga po, gampanan mo ang iyong tungkulin bilang member ng spiritual na family. Magpaalalahanan po tayo. At next, ano yung number 2? Magtulungan. Magtulungan. Yan po yung hinihingi ko sa inyo. Magtulungan tayo, mga kapatid. Binigyan tayo ng church, lugar, na kung saan uminit man, umulan, bumagyo, safe tayo na nagpapalakasan. Kasi binigyan tayo ng Lord na magandang lugar. Magtulungan tayo para ma-maintain natin ito na magbigay glory sa ating Panginoon dahil ang nagbe-benefit naman ito, ikaw at ako din. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Hindi po pwedeng si leader, si teacher lang, si manggagawa lang ang may concern sa gusaling ito. Lahat po tayo, magtulungan tayo. Ano pong sabi dyan? Sa aklat ng Galacia. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinagpatupayan ng Espiritu ang matuwid sa Kanya. Ang Subalit, magtuwid. gawin ninyo yon ang mahinahon at maingat kayo. Baka kayo naman ang magtukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ang bawat isa ng kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. huwag naman yung hambing sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalanin. Sarap ba? Next pa? May next pa ba? Wala na. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. So kung meron dyan, naglalakas loob, na mag-voice out, mag-open, mag-ingat. Tama po ba? Mag-pray. Na maging tama ang inyong ipapayo, maging tama ang maibibigay na encouragement word, at baka maging daan nyo na lalo pang mapasama. At minsan yung iba dyan, nananaig yung pride. So maging maingat, huwag maging mayabang,
Huwag husgahan. Kaya lumapit yan kasi alam niya na matutulungan mo siya. Nagkakaintindihan po? Amen. So maging maingat, sabi dito, kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin. Ang bawat isa sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ang bawat isa. Sama ba? Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Alam mo ba kapatid, pag ikaw ay tumulong sa gawain na may kinalaman sa Panginoon, hindi mo kayang i-explain ang joy. Hindi mo kayang i-explain ang saya, ang gaan, ang sarap. Dahil alam mo na nabibigyan mo ng karangalan ang iyong Diyos. So, ang sabi dito, huwag na niyong ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So, huwag na natin tingnan yung kakulangan ng iba. Bakit ako lang? Bakit siya hindi? May kakayahan ka, kapatid, tumulong ka, gawin mo na. At ang sabi dyan, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. So, lahat tayo may kanya-kanyang mga dinadala. Kaya nga, di ba, ba't ganyan ang mood niyan? Naku, unawain mo na may pinagdadaanan yan. Unawain mo na mabigat ang dinadala niyan, di ba? So, pag mga ganyan, kung meron din lang naman at okay at kaya, halika, pray mo na tayo. Pero kung feeling mo hindi rin siya open, huwag na. Ikaw na lang ang mag-pray. Pag-pray mo siya. Tama po ba? Kaya nga, one time na nag-usap kami ng kapatid ko sa pananampalataya na atin na visit, ay sabi nga niya, ang hirap ng pag ikaw yung umuna na tapos walang response, di ba? Parang ikaw lahat ibinigay mo na tapos ang sagot sa iyo ay negative. Parang maiilang ka rin ulitin, di ba? Pero okay lang, ang maganda doon, nag-first move ka. Ang maganda doon, ikaw mismo gumawa ng hakbang para sa ikakasundo ninyo. Tama po? Para sa pagkasundo, pagkakaunawaan ninyo ulit. May next verse pa ba mga kapatid? Galatians. Dyan pa din. Subalit sa verse? 6:10. Ha? 6:10. Chapter 6, verse 10. Pa din, sa 10. So, asan ang 10 natin, kapatid? Nababasa mo ba dyan? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, magtulungan tayo. Pangatlo na ba, kapatid? Anong sabi dyan? Anong tungkulin mo mayroon? bigyan halaga ang sama-samang panalangin. Bigyang halaga ang sama-samang pananalangin. Saan makikita yan? Aklat ng Gawa. Tama po ba? Chapter 4, verse 23 ba? Opo. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, ang nakakulong mga disciple, ha? So sabihin nyo na, ang nakakulong ako. So narinig ninyong lahat. Ikaw gusto magdaan eh. Narinig ninyong lahat. Ang sabi dito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo pong lumikha ng langit at lupa. Ito yung prayer nila. Ng dagat, ng lahat ng mga ito. Kayo po nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod nang sabihin ninyo sa patnubay ng Espiritu Santo. Tama ba, kapatid? Hanggang 31? Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao ay nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan, naghahanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa, at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang? Nagkatipon ang lungsod na ito sina Herodes, Poncio Pilato, kasama mga hintil at buong Israel laban sa kanyang banal na lingkod na si Jesus at ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda nung una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo kami ng katapangan ng inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling. Loobin ninyo sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan
silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. O kaya yan, kunyari ako nakulong. Naku, doon masusukat yung bawat isa sa inyo. Siguro isa-isang nawala, ano? Naku, baka tayo ang sumunod. Kasi kaya nakulong dito si Peter, tama ba? At si John dahil sa pag-share ng gospel. Pangangaral. So mapalad tayo sa Pilipinas, hindi hinuhuli. O, di ba? Kahit saan, sa bus, sa palengke, sa school, kahit saan lugar, sa piitan o sa kulungan, di ba? Nag-share ng word. So kahit saan, marami. Itabi mo lang yung uri na dalawa sa mga anak ko. Okay, so nakita natin na dahil sa kanilang paninindigan, dahil sa kanilang pakikipaglaban sa gospel, nakulong si Peter at si John. So nang nabalitaan ito ng mga membro, ng mga believers, natakot ba sila? Nagkawatak-watak ba sila? Hindi. Nagkanya-kanya ba sila? Hindi. Hindi. Ang ginawa nila, nag-pray sila. Tama? Amen. Sama-sama silang nanalangin. Kaya ito po ang kahalagahan ng sama-samang nananalangin. So kung meron tayong nababalitaang problema, imbis na imarites natin sa unbeliever, imarites natin sa Diyos. Amen po? Sa Lord natin itaas, sa Lord natin ilapit. Next verse, meron ba? Gawa? Meron ba? Gawa, verse Chapter ano? 1. 1, verse 12 to 14. 12? Anong sabi niyan? 12. Sa lima mga apostol. Asa na? 12. Tama po ba? 12 to 14? Opo. Hindi nila lubos, saba? Hindi nila lubos ang naunawaan. No. Gawa 1. Gawa 1. Gawa 1 verse. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo. Tama? Na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Matthew, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So, sila po ang ating modelo. Sila ang ating modelo ng mahalaga po talaga ang sama-samang pananalangin. Pangilan na tayo? Number 4. Ano pong sabi dyan? Maglaan kayo. Maglaan ng oras Or sa salo-salo. sa salo-salo. Wow, ito yung pinakamasarap sa spiritual na activity ng spiritual family. Ano to? Acts chapter 2 verse 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsasama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So kapatid, hindi masama ang ang sama-samang magsalo-salo sa pagkain. Mahalaga po ito para lalong tumibay ang ating spiritual na kaugnayan sa isa't isa. So ang pinapakain natin hindi lang yung ating physical. Lalo tigit ang ating spiritual. After ng spiritual na body, papakainin naman natin ang ating physical na body. Number 5. May 5 pa ba? Ano po yung 5? Gawin mo. Kapatid, ano nandyan? Gawin mo ang iyong bahagi sa pamilya. Gawin mo ang iyong bahagi sa pamilya. Okay, sa spiritual family. So, saan matatagpuan yan? 1 Corinthians 12:26. 26. 12, verse 12. Ang mahaba po ito, pero ang sinasabi po dito ay, sabi niya dito, mahaba po ito, nag-start po ako sa 12 hanggang 26, pero ang kinuha ninyo dyan ay 26 lang. Sabi dito, lahat ng bagay, lahat ng part ng katawan kailangan kumilos.
Hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi kita kailangan. Sabi niya sa 21. Hindi pwedeng sabihin sa kamay na hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin sa ulo o sa mga paa na hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang bawat bahaging parang mahina, ang siyang pang kailangan. So pagdating dito naman sa 26, 25, upang hindi magkaroon ng pagkabahagi-bahagi, sa halip magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. So meaning, pag may nasaktan sa atin, masasaktan lahat. Diba? Pwede bang masaktan lang yung kalingkingan mo at hindi lahat? Diba nararamdaman mo lahat yun? Kahit maliit lang. Kahit kagatan langgam. Oo, nararamdaman mo lahat. So ibig sabihin, yung lahat ng part na meron ka, meron po yan trabaho. Meron po yan tungkulin na gagampanan sa spiritual family. So wag ka lang pong taga-tingin, taga-upo, kundi ikaw po ay merong gagampanan sa iyong spiritual family. So natapos na ba tayo? Meron pa ba? Pagtatapos. Basahin niyo po please. Mga kapatid, tama po ba ako? Kapatid! Ikaw at ako ay bahagi ng sabahayan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya naman, gampanan mo ng may galak at buong katapatan ang iyong tungkulin bilang parte ng spiritual family. Kaya naman, gampanan mo ng may kagalakan at buong katapatan ang iyong, ano masabi? Galak. Gampanan Buong katapatan ang iyong tungkulin bilang parte ng spiritual na family. So kapatid ha, ikaw at ako ay part ng spiritual family. So hindi tayo dayo lang. Tama po ba? Hindi tayo dayo. Hindi tayo bisita. Tayo ay spiritual family. Sige, dadako na po tayo. First Sunday ngayon, may time pa. Dahil tayo naman dito. Pagkatapos nito, meron tayong pagkain sa ating katawan. Kaya walang dahilan para, uy, gutom na ako. Hindi pwede yun. So, spiritual muna tayo para makompleto. Dadako po tayo sa ating communion. Meron ba tayo dito? Meron. Sabi dito sa paalala ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, kaya dapat 27, sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at mailan namang namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusang kasama ng sanlibutan. So lahat po tayo ay tumayo. Ngayaan ko po si Kim at si Johnson para ipag-pray ang saro at ang tinapay. Sige po, pray tayo, yumuko lang at pangungunahan tayo ni Johnson. Let's pray. Ama, pagpalain niyo po itong simbolo po ng katawan ni Jesus. Naway ihanda niyo po ang puso't isipan namin. Patawad po ang sa kasalanang nagawa namin laban sa inyo. Naway hindi tuwad lang, Ama, upang sa pagkain namin ng tinapay nito ay hindi po kami magkasakit, kundi lalo kami sumigla, lalong-lalo na sa spiritual at sa panampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa kanyang dugo na dumanak upang lahat ng aming mga kasalanan ay luminis at patuloy na nagko-cover sa amin ngayon sa
araw-araw na buhay namin. Patuloy po namin inaalala ang mga ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang mga sugat at mga latay. Maraming salamat po dahil may tumubos ng aming mga kasalanan at nararanasan po namin ang napakasarap na buhay kasama ang Panginoon. Lord, sa pag-inom po namin ng saraw ito, pakalinisin mo kami patuloy sa aming mga kasalanan. I-wash out niyo po lahat ng aming mga karamdaman, lahat ng aming mga sakit, lahat ng aming mga hinanakit sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibahagi na po natin ang tinapay at saro. Umawit tayo sa Panginoon, siyasatin mo, Jesus. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't tawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, humingi ka ng tawad, kapatid, sa Diyos. Isuko mo sa Panginoon ang lahat bago ka mag-take ng tinapay at saro. Kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Nakamtan ko, o aking Jesus. Itaas po natin ang tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Itaas po natin ang saro. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan.
Purihin mo makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niya namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Tayo po'y manahimik sandali at tayo magpasalamat sa Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakila at wagas na pag-ibig mo sa amin. Ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus, nagdanas ng dusa at hirap, sakit sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat dahil tunay po, naniniwala kami, nabayaran na ng Panginoon lahat ng aming kahinaan, kapintasan. Nilinis na kami ng Panginoon sa lahat ng aming karumihan. Kaya lahat ng aming mga sakit at karamdaman ay magaling na sa pangalan ni Jesus. At meron kaming kalayaang lumapit sa aming Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Thank you, Lord. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen, Amen at Amen. Makaupo na pong lahat para sa giving. Tayo naman po'y dumako para po sa ating pagbibigay. Dumako po tayo sa Matthew chapter 7 verse 9 to 10. Or what man is there among you who of his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? At sana naman po, Luke 6:38, given it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. So, ito po yung sa akin, based na rin po sa experience ko, yung sa mga magulang po natin, di ba po? At kung ikaw po ay magulang, kapag nanghihingi yung anak mo sa'yo ay magbibigay ka, di ba? Hindi mo naman pagdadamutan yan kasi anak mo yan. Ganon din po yung Diyos Ama natin na nasa langit. Nasa tuwing tayo po ay hihingi, kung may pangangailangan tayo, ibibigay niya yun dahil nalulugod siya kapag nagbibigay siya sa kanyang mga anak. At bilang mga anak, gaya ng mga bata na mga anak natin, ay ine-expect
din natin na makaka-receive tayo sa Kanya. So, ayun po. So, sabi nga po sa Luke chapter 6:38, diba? Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your bosom. So, yung ina-expect po natin ay dapat katulad po dito na sa sinabi sa Luke chapter 9, na yung ibinibigay sa atin ay katumbas din nung kung paano din tayo nagbibigay sa kapwa natin. So, tayo po ay magbigay. Special number. Special number po yung mga bata. Dito na lang po sa sa harap. Ano yung mga sabi dito? Nandiyan si Sally, wala yung wala. Nandiyan, may gas tayo dapat. Si Tala, nasan? Asa si ate? Asa si ate? Unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 let Jesus higher. Lower, 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 stop saying lower. Cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 let Jesus higher. Lower, 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 stop saying lower. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. I-extend po natin ang ating kamay sa lugar ng kapot. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka po sa maraming na salamat. Maraming po salamat po God sa mga kahit sa pangalan ka po na ito, Panginoon. Lord, inihahandog po namin ito, Panginoon, with a cheerful heart, O God. Tunay nga po dalangin namin na magamit niyo po ang mga handog
Lord God.